Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano bayaran ang bills ng tubig ninyo gamit ang GCash account. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa ating mga GCash account at pagkatapos, hanapin lang natin ang bills. And then may makikita tayong categories dito, hanapin at i-click lang natin ang water utilities. And then makikita nyo na po lahat ng mga water utilities or water district dito. So scroll down nyo na lang po hanggang sa makita nyo yung pangalan ng water district ninyo. Or kung hindi nyo makita, i-type nyo na lang po dito sa taas kung ano ang pangalan. Kagaya sa amin, Tagum Water District, kaya tinype ko na lang at lumabas na kaagad yung Tagum Water District. Kung okay na, i-click nyo na lang po. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa paglalagay ng amount. So ilagay nyo po dito kung magkano yung dapat ninyong bayaran. Kagaya sa akin, kung nakikita ninyo sa resibo, 622.70 yung dapat bayaran ko. Kaya yun po yung nilagay ko dito. Make sure guys, kung may mga point yan, mga centavos, ay ilagay nyo po lahat para hindi po magkakaproblema. Dapat exact amount yung ilalagay ninyo talaga. At kung okay na, punta tayo dito sa baba sa paglalagay ng reference number. So yung reference number guys, makikita nyo pa rin yan sa resibo. So kagaya nito, nandito po sa baba yung reference number ko. Yan, ito. Ayan, 00033, ganyan. So yan po yung ilalagay natin dito sa reference number. Make sure po i-double check or i-triple check nyo yung pagkakalagay kung tama ba lahat para hindi po magkakaproblema at papasok po sa account ninyo yung pera. At pagkatapos punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng account name. So kung ano po yung pangalan na nandun sa resibo, yun po yung ilalagay ninyo sa account name. So kagaya nito, nandito po yung account name makikita. Pero kung sa inyo nakapangalan, walang problema, ilalagay nyo po yung pangalan ninyo. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung contact number. Contact number ninyo or kung kanino nakapangalan, kahit sa inyo yung contact number na ilalagay ninyo, pwede po. At dito po sa baba, may makikita kayong remarks. So optional lang po yung remarks, pwede kayong maglagay, pwede rin pong hindi. At dito rin sa baba, may makikita kayong email address. So dito, optional lang po yung email address. Pero mas maganda talaga maglagay kayo ng email address para mag-send sila ng resibo doon sa email address ninyo. At dito sa baba, makikita nyo po yung Protect Your Bills Now. So pwede nyo pong i-click yung box katabi ng Yes, I Agree. Pero may charge po siya na 5 pesos point 73 centavos. Pero kung ayaw nyo naman, huwag nyo na pong galawin yan at i-click nyo na po ang Next. At may makikita po kayong confirmation. So i-double check nyo po lahat at kung nakikita ninyo, 622.70 centavos lang yung dapat bayaran ninyo pero naging 632.70 na yung mababayaran ninyo kasi may charge po siya na 10 pesos. Service charge po yon. Kaya magiging 632.70 na yung mababayaran ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po ang confirm. After that, may makikita na po kayong ganito, payment received. So screenshot nyo na lang po or i-download nyo para may copy kayo if ever may problema yung transaction. At kung nakikita ninyo, nabawasan na po yung laman ng GCash natin. Pagkatapos ng mga ilang minuto, may email po kayong matatanggap na kagaya nito. So makikita nyo po lahat yung mga information sa transaction ninyo.